We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Pila ka transport kag progressive groups nagpatigayon sang caravan kadungan sang nationwide transport strike subong adlaw. Palyado nga linya sang kuryente, posible ginhalinan sang dako nga sunog sa barangay 18 Bacolod City suno sa BFP. Lalaki nga nagsulod sa isa ka balay sa Banwa sang Uton na hulikam, serye sang kinawatay sa probinsya sang Iloilo, ginatutukan na sang kapulisan. Atensyon sa mga motorista, panibago nga saka sa presyo sang gatong, ipatuman naman buwas, Abril 16. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas, masaligan sa saran sang kamatuoran kagula sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magandang sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan na katungdan. Ako si Kim Salinas, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, pila ka grupo sa Western Visayas nagpatigayon sang hublag protesta kadungan sa nationwide transport strike. Palangabian sa mga driver ginapahayag sang grupo nga mabutang sa italital kung madayon ang consolidation deadline sa mga PUJ. Ini ang gintutukan ni Zen Kilandang Sasa. Bilang pagpakita sa ilang pagpamatok sa phase-out sa mga traditional PUJ na kigbuylog ang mga driver sa mga unconsolidated PUJ sa ginpatigay nga caravan kadungan sa paghiwat sang National Transport Strike sang manibela kag pistol sa mga adlaw. Sunod sa mga driver, nagtingwa man sila kung tani nga makonsolidate apang wala makalabot sa 15 mga unit sa ilang ruta. Rason nga wala ginpasulod sa kooperatiba. Amo malang nang ginaumpisan ng kukup, niya mo malang nakaguba sa amon. Hindi mo sila nga, apo lang kami di tanan niya, may ginapa-eskwela kami niya. Napangako nila nga kada adlaw hatag sila 500. Hasta subong wala man may ginatag sa 5. Hindi magutuman niya yung operator kag ang mag-driver kung mo sina. Liwag naman sang pila ka individual operator nga klaruhon ang consolidation sang PUJs antes nila buyan ang franchise. Wala kami kontra sa kooperatiba. Why kami kontra sa consolidation? Isa ka ginapanawagan namon nga kung mag-consolidate gid man ang individual, ihatag sa individual ang kahigayunan nga ang franchise ila gyapon ngalan. Para naman sa sumalakay nga si Saimel kung tani unahon sang gobyerno ang kaayuhan sa mga commuter, bangod silang labing ang maapektuhan. Abudlay Japon magsakay bisan sa modernize magutok Japon. Base sa anunsyo ni Presidente Bongbong Marcos Jr., wala na sang dugang nga extension pag-abot sa Abril 30 nga deadline sa consolidation. Ginpayag man sang LTFRB nga kutob sa mga gabiyay nga wala na consolidate nga mga PUJ ang makabig kolorum umpisa May 1. Subong amo naman na gyapon ang pagpamahog sa LTFRB kag sang ni President Marcos, but then kita nagapati no nga mas na-expose naton from December 30 hasta subong kung ano ang kapalpakan kag ang problema kung ipatuman nilang PUBMP. Samtang sa Talisay City, Negros Occidental, ginatos ka mga PUJ driver ang nagtipon agud isinggitan nga liwat i-extend ang consolidation nga magatakop sa Abril 30. Bangod madulaan sila sang palangabuhian. Kay ti pangabuhian diri ang nakataya kag pamilya sa mga driver ang nakataya diri. Ini nga kilos protesta mabinag-binag man sa atong presidente nga kag makita ya nga amo pa ini kadamo ang mawadaan sa palangabuhian kag iya nga pagutuman. Talilupang doon nga naging normal man ang pagbiyahe sa mga commuter subong nga adlaw. Upoy kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Senior citizen patay sang natrap sa sulod sang nasunog nga balay sa Binalbagan. Sa Bacolod City, bangod sa palyado nga linya sa kuryente, 21 ka balay ang nasunog. Yari ang balita nga atong gintutukan.
18 kabalay ang totally damaged kag 3 ang partially damaged matapos naglunta ng sunog sa Barangay 18 pasado alas 8 Sabado sang aga. Asawa ko, bata ko. Kasi nga, gawagawa kayo nakita nila may kalayo. Bisan pa madasig nakaresponder ang mga bombero. Nagdugay sa masobra 2 ka oras ang pagpalong sa kalayo. Bangod madasig ang paglaptas sini. Highly congested sa mga balay is made of hardwood sa iban. Light materials, ito mga kamaning pangakadasig ang paglaptas ng kalay. Makitaan niya human sa light materials ang mga pamalay. Alas 10:45 na nagdeklara sang fire out. Masobra 50 ka pamilya ang nawadaan sang puluyan. Temporaryo ang mga iningar gatinir sa evacuation center. Ginabanta masobra 3 million pesos ang nalistang halit sa propiedad. Paliyado nga electrical connection ang gidalantaw ginhalinan sang kalayo. Dito sa aton nga carpenter, mula sa ibang mission source, so nga raling dito isang aton electrical. So amo pa nito mga aton inibitigaran. Wala nakasalbar ang 76 anyos nga lola sa matrap sulod sang nasunog sini nga balay Sabado sa gabi sa Barangay San Jose, Binalbagan. Sunod sa Binalbagan BFP, wala sa ngupon ng biktima nga isa ka bedridden, rason nga wala nakahinga gawwa. Kabilin sa balay nila. May okasyon sa plaza, office, kada dito that time. So siya lang madilim nga natrap siya sa iyang kwarto. Magluwa sa balay sa biktima, totally gutted man ang 3 kakaiping nga balay. Padayon niya ginembestigaran ang gintunaan sang sunog nga nagbilin sang masobra 280,000 nga danyos. Upod Keruel Manggoy, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa ka balay sa Uton, Iloilo, ginsulod sang isa ka lalaki. Insidente na hulikap. Subong nga madamo sa insidente sang pagpangawat, ano bala ang dapat nga himuon. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa Barangay Poblasyon West Uton, Iloilo. John, kamusta dira? Sir, silinggan ni nila mas maayo pa kuno nga makawagan ka sang napulo ka beses sa mesa nga masunugan sang bisan ka isa lang. Apang kung pwede man malikawan niya kita ang makawatan, mas maayo pangin. Kani panawagan sang otoridad, kita tanan, magaligman. Sa sininga CCTV video, makita ng isa ka babae nga nagatulog sa sofa sa sulod sang ilabalay sa Barangay San Antonio, Uton, Iloilo. Mati-unti-on, gulpyada na lang ang may nagsulod kay isa ka lalaki nga naka-helmet nga kasubong nga may ginapangita. Naglibot-libot sa salang lalaki. Makitaan sa video nga kasubong nga may ginsudlan ini nga kwarto. Tubtob nga nakabugtaw ang babayi. Nagsulod bali sa ilabalay nga wala permisyon. Tapos pagkita sang lalaki sa iya nga may tawag ilang balay, dali-dali man siya lakat. Wala man may nadula sa ila nga mga pagabutang sa ilabalay upon checking after to naghalin ng lalaki. Sa Iloilo City naman, nangin asod-asod ang insidente sa pagpangawat ilabi na sa distrito sang haro sa nagigat nga simana. Kag masami nga entry point sa mga kawatan ang puwertahan o kun bintana. Kag kun sang una, masami sa gabi ginapili sa mga kawatan nga maghimo sang krimen. Subong, bisan aga o kun hapon, basta may tsansa. Nagaatake ang mga ini. Gani panumdum sang kapulisan doble aligmat kag inti maghatag sang oportunidad. Ano kita kung maghambal opportunity, hindi natin pagpabayaan nga naka-open ang balay, hindi natin pagpabayaan nga wala bantay ang aton baligya sa tindahan. Dapat ara kita alert nga nagabantay para hindi kita maging biktima sang kawat. Jert, isa pagid sa ginapanawagan sang otoridad nga kung kita ang mabiktima sang mga kawatan, kung ma-identify ang suspect, kinahanglan nga pasakaan ginaton sang kaso kaysa nga magpaareglo. Agod nga sila ang maguntat na sa ilang mga illegal nga buluhaton. Jert. Madamo gid nga salamat sa detalye, Kapuso John Sala. Pick up na kabunggo kag natumba sa Borsa Negros Occidental. 8 kasakay siri nasa Maran. Samtang sa Kalinong, Iloilo, motorsiklo na aksidente sa Taytay, 2 kasakay siri. Patay. Si Julius Villacol nakatutok. Makita sa sining CCTV video ang pila ka kalalakinan nga nagahampang sang basketball sa Barangay San Miguel, Murcia, Negros Occidental pasado alas 5 Sabado sang hapon. Sanggol pilang. Isa ka nagahagunos nga pick-up ang nagbunggo sa lugar nga ilang ginapwestohan. Maswerte nga wala sang nadalasa sa mga ini. Apang 8 ka mga sakay sang pick-up ang nagkalasamaran. Base sa investigasyon sa Murcia MPS.
Nagikan ang pick-up sa barangay Minuyan sa Amunga Banwa, kag padulong kuntani sa Bacolod City. Ini ang ginasakyan sang 8 ka mga miyembro sang isa ka simbahan, kag ginapahayag nga ginamaneho sang isa ka pastor. Dulhugon kuno ang dalan sa mga lugar, kag pagabot sa kurbada nga bahin, nadulaan sang kontrol sa salakyan ng driver. Wala man sang nag-angkon sang malubha nga kasamaran sa mga sakay sa salakyan. Nga wala niya gid na control ang salakyan tungod sa iya kuno nga preno. Amo na sir nga nagkrikta sa water tank kag kahoy dira sa may lapit sa mga residential area. Wala gid matabangan ang duha ka mga menor de edad matapos maaksidente sa isa ka taytay sa barangay Simsiman, Kalinog, Iloilo kay Inasangaga. Nagikan man sa barangay Simsiman ang mga biktima kag padulong kontani sa town proper sang Kalinog. Apang pagabot sa taytay, ina naglapaw kag nahulog ang motorsiklo kag ang isa sa mga sakay sini. Ang isa ang nabili naman sa taytay. Gilayon ang mga iningagin pangdala sa ospital sa Banwa sang Kalinog. Apang ang isang gindeklarar nga dead on arrival. Samtang ang isa ang gindeklarar nga napatay samtang ginabulong. Hindi naman madeterminar sang Kalinog Police kung sino sa mga sakay sa motor ang nagadala sini. Sa may hump sila nga steel, going shoulder. Dira na sumunod na overshoot sila dira. Tapos dito sa may sa approaching sang taytay, no? Kung dito nagsulot ang yung motor, kaya nahulog dito ang sakay sinisang motor. Julius Bilacaon, 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa ka bulan nga baby boy na patay bangod sa pertussis sa Iloilo City. Dugang doses ang pentavalent vaccines halin sa DOH na baton sa Iloilo City Health Office. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Naglabot sa napulo na kakumpirmado nga kaso sang pertussis ang nalista sang Iloilo City Health Office kag 8 ang ginahulat pa ang resulta sang specimen nga ginpadala sa RITM. Na-record man sang syudad ang 11 nga kaso sang napatay bangod sang balatian. Ini ang isa ka bulan nga baby boy nga nakitaan sang simptomas sa pertussis kag napatay sang Marso 31. Pertussis there is a 1-month-old from La Paz. So why pa ni siya baton sa iyang for pertussis nga vaccine. Nabato na sang Iloilo CHO ang 6,000 doses ng pentavalent vaccine halin sa Department of Health para magamit sa outbreak response immunization sa kabarangayan. Ang gina-distribute ni naton sa tanan nga mga district health centers, may ara man to sila number of allocations based sa kung sino ang may mga damo mga cases sang pertussis. Sa Bacolod City, nagsaka na sa anumang kumpirmado nga kaso sang pertussis base sa datos ng City Health Office humalin Enero, tubtob April 6, 2024. Lunsay discharge na sa ospital ang 6 ka mga pasyente, ngayara sa edad nga 1 tubtob 5 ka bulan nga lapsag. Ang mga babies, especially ang mga 1-month-old or less, ang ilang airway, nubo lang nakatama. So, mas dasig sila in pneumonia, mas dasig sila nga mag-close or maghubag bala ang ilang airways, amo na nga pwede sila dayon magmasakit. Gintinguan sa news team nga makakuha sang pinakauling nga datos sang pertussis sa Western Visayas, apang wala pa sang ginpagwa nga bag-o nga bulletin ang DOH-6. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Sa mga kapuso nga motorista, magingagaw sa pagpatugong sa inyong mga salakyan subong adlaw. Ini bangod, buwas April 16, natala na naman magsaka ang presyo ng gatong. Base sa all industry sources, 95 sentimos ay gasaka sa presyo ng kada litro ng diesel. Ang gasolina magasaka sa 40 sentimos kada litro. 85 sentimos naman ay gasaka sa kada litro ng kerosene. Isa sa mga ginalantaw nga kabangdanan sa padayon nga pagsaka sa presyo ng gatong, ang nagapadayon nga kinagamo sa Middle East. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, committee hearing sa konseho ang usaging patindog nga multi-purpose building sa San Isidro, La Paz nga natigayon na pisar nga wala pa sang building permit patigayonon buwas. Ini ang gintutukan ni John Sala.
Nagalibog ang ulo ni Iloilo City Councilor Johnny Yang kung paano nga napatapos patindog ang isa ka multi-purpose building sa bahin sa barangay San Isidro, La Paz nga wala pa sang building permit. Gani pinagi sa committee hearings ang Committee on Engineering, Construction and Public Works, was nagalaom siyang nga mataga na sila sa konseho kung nga natabo ini. Para maatagan sa naton kung ano dapat na penalty kung may ara di mag-penalty. So muna nga in-aid of legislation, so siguro makadecide ang council nga kung mahatagit man na penalty o wala. Nakip sa mga ipatawag sang konsehal buwas sa Mosaray San Isidro, La Paz, punong barangay Felicitas Orteliosa. Anay punong barangay, kontraktor sang proyekto, DPWH Iloilo City District Engineering Office, Office of the Building Official, kag Iloilo City Legal Office. Kampante man ini nga magatambo ang mga natungdan nila binang mga representante sang barangay kag kontraktor bangod sa mga requisitos antes magamit ang nasambit nga building. So sa ato na ubupis siya kay Engineer Mapi Gustilo. So kinahanglan gid lang mangayo gid sila permit sang occupancy permit sa OBO. So hindi gid sila matagaan sa occupancy permit kung hindi gid sila magtambong kag hindi gid sila mag-comply sa ginapangayo sang OBO official nato. Gitingon sa news team makuhaan sang patag ang ICDO kaangot sa proyekto apang may meeting kunong mga opisyal sang talatapan. Kaangot naman sa proseso sa permit sa mga ginapatindog nga proyekto, wala man sa iya opisina, si OBO Head Engineer Mavi Costilo, bangod may meeting man ini. Upod kay Hans Disherto, John Sala, One Western Visayas. 5 kaadlaw matapos gindeklara nga missing sa Nueva Valencia, Guimaras, nakita ang 4 ka manong pangisda sa baybayin nga sakop sang Barangay Alim, hinubaan sa Negros Occidental. Nakita sa mga manong pangisda sa lugar nga nagapalutaw-lutaw sa luod ang mga biktima rason nga gin-rescue kag gindala sa ospital. Sunod sa Philippine Coast Guard, Abril 10 nangisda ang mga biktima tubtob na abdan sila sa mabaskong na hangin kag ginali nga pagdaas ng balon sa tunga sang luod, rason nga nagkapa ng ilang salakyan. Luwas na sa katalagman ng 4 kag natalana nga magabiyahe papauli sa Guimaras. Plano naman sa LGU nga hatagan sa pagkilala ang maayo nga hinimuan sa mga manong pangisda nga naghuli sa mga biktima. Na-submerge. That is why nga nagpalutang-lutang sila sir sa may dagat. Hasta nga nakadapya sila diri banda na sir sa may hinubaan area. Ako nagpasalamat Ginoo nga wala dito sa casualty. I would like to commend ang fisherman nga hindi pa kadira ilagi tinbuligan. Pilason nga dolphin nakita malapit sa Hunasan sa Leganes, Iloilo. Samtang grass owl nakita sa Banwa sa Zaraga. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Madamo sa pilas kag nagapangluya na ang dolphin nga ini sa makitaan sa barangay Nabitasan, Laganes sang Sabado. Natabuan nga nagbutang sang paon sa alimango si John Ray sa may nakita nga dako nga isda. Ginpalapitan sini kag dito nakitaan ang dolphin. Lapit na mala sa ginungkaan ko. May nagalibot-libot ni isda nga dako, nagagwa lang si Rick ya. Abi ko bagis. Di ko naging pabayaan ko lang, kaya ba ko mapatunga lang na sa. Isulihi, nakita ko nga doon nagpahigan na gitsa. Ginapatihan niya nakabunggo ini sa lambat sang pukot rason nga napilasan. Gindugukan sa pila ka residente ang nahamtangan sang dolphin bangod first time kuno nga may nasampay sa ila lugar. First time sa Quantum Chemist. Nga may dolphin. Matapos nga ginbulong sa Municipal Fisheries and Aquatic Resources ang pilas ng dolphin, ginbalik man ini sa dagat. Apang Domingo sang hapon, may nakita naman nga pilason nga dolphin malapit sa area nga wala na sang kabuhi. Ginapatihan nga ini amuman ang ginbulong sang local BFAR. Samtang sa barangay Zaraga, Iloilo, isa ka grass owl ukon marugmon ang ginsalbarman sa mga residente. Nakita ini nga nagapangluya gani gindakop nila kag ginpakaon. Sunod sa pumuluyo, posible nga nagpalagi ang marugmon matapos nga nagluntad ang grass fire sa lugar. Nagwa kami sang baka, tapos painom, tapos na naman sa piyak nga side la, masali na kami ni Papa. So nakita namon, abi namon, tumbo siya mo. Gintugyan na morugmon sa DNR Penro agud matatap sang maayo. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Laupan nga mangin mas grande at mas jam-packed sa kasadya kag aktibidad ang Kapesdahan 2024.
Kung ipaanggid sa nagliging na tuig, mas nakapreparar ang probinsya sa Capiz para sa selebrasyon sa kultura, kasaysayan, kag moderno nga tradisyon sa mga kapisnon. Mangin mas espesyal ang kapistahan sa presensya sa mga Kapuso Stars. Bungod siyempre, inbansagan nga Seafood Capital of the Philippines, isa sa mga highlight ang Surambao Seafood Feast. Sa Biyernes, nag-enjoy gid ang mga bisita sa pagdilaw sa maramit nga seafoods nga tatak, Rojas City. Ang unang isa lang ang aton buffet. Patsubong duwa na gidya ka Surambao buffet table ang aton pwede pilahan sa aton eat all you can nga seafood feast. Because we don't want some to be left in the dark. We want everybody served so that they will know how sweet, delicious, and sumptuous our seafoods here. Pagpahulong sa suba sa Talisay City, ginahimo nga pamaagi sang pila ka mga gusto makapaumpaw sa tuman nga init. Samtang, colorful bridge sa banwasang nga ilog, gina-enjoy sa mga naga-summer escapade. Inaging tutukan ni Aileen Pedreso. Reflect, Reboot, and Recharge. Inikaron ang mga butang nga priority sa mga luyag mag-nature tripping subong nga tig-ilinit. Pero kapuso, hindi kinahanglan nga maggastos para makabonding upo ng pamilya subong nga summer. Ini ang ginpamatud-an sang pamilya nanday Genevieve kag Sheena nga sa suba diri sa Barangay San Fernando sa Talisay City, Negros Occidental ang destinasyon. Basugba kag pabugnaw-bugnaw sa suba. May niya kay cheaper. Siyempre, kung upod mo ang family mo, do ka enjoy gid, tapos ang ano bala ang banding, yung gabakod, gid balang inyong relasyon because nga gatililipon na makamagtanan. Ihanda naman ang mga camera para sa Instagrammable scenery sa tunga sang taytay nga napuno sang painting sa banwas sang ilog. Gani ang mga nagalabay diri, mainganyo gid nga magpondo sa makadali kag mag-picture-picture. Kanami kag colorful sang ilang painting. Para sa mga mahiligon sa photography, ideal gid ang lugar bilang background. Best place to recommend sa mga photographers. Gani mga kapuso, hindi kinahanglan mangin magarbo para mag-enjoy subong nga summer. Upod ang mga abyan kag pinalangga sa kabuhi, pwede mangin #memorable ang summer with the nature. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Ginhingyo ni Pope Francis ang mga pungsod Iran kag Israel nga likawan ang mga aksyon nga makapalala pa ang kinagamo sa Middle East. Ini ang ginhimo sa Santo Papa sa iya pagpamulong-pulong sa mga pilgrim sa St. Peter's Basilica. Sang tamlaglang ginatos ka mga drone kag missile ang ginpalupad sang Iran sa Israel bilang palo sa pagpangatake sa konsulado sini sa Syria nga ginatudlo nga kahimuan sang Israel. Ginpahayag naman sang Israel nga kadaman sa mga drone kag missile ang na-intercept sa kahawaan. 14 katawang napatay matapos magluntad ang landslide sa Sulawesi Island sa Indonesia. May rescue operation man nga ginapatigayon sa duha ka tawo nga ginreport nga missing. Ang landslide ang gintuga sa mabaskong nga paginulan. Ina nagubaman sang 4 ka mga balay. Sang nagligad lang nga bulan, 26 man katawang napatay sa Sumatra Island bangod man sa landslide. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka nag-retake sang entrance exam sa West Visayas State University, nagtuad nga mas nagbudlay ang test questions. Ini ang gintutukan ni John Sala. Alas 6 pa lang sang aga, ihara na sa gates ang West Visayas State University ang mga ginikanan nga ini bilang suporta sa ilang mga kabataan nga nagkuha liwat sang entrance exam. Wala nang inupang ang kapoy, init kag kagutom para ilalang masiguro nga makakuha sang pasinawan ng ilang mga kabataan kag makatsansa nga mangin taga West. Marapit malang ang badyangan kag Iloilo 30 minutes kung sa L3. Di sandom sir, nga makasulad sa West. Para sa pila ka mga ginikanan, dugang gastos kag huol ang pag-retake sang ilang mga kabataan. Apang para sa handom, ila initanan ginbaliwala. Kung isipon ano ginman hasol ginman pero wala ta mahimo kay gusto sang bata nga kalsa para sa iya future. Subo man sir nga dapat daan na hindi maluwat bala sir. Kay do ano man sa kabataan bala nga
na matuon naman sa liwat, ma-review naman sila liwat. Panumduman nga sang Marso 10, ginhiwat ang entrance exam sa WVSU apang bagot sa issue sang leakage sa questionnaires. Gin pa kamaayos ang bulutuan nga magpa-retake na lang. Agon mas mangin mahapos, gintunga sa nagkalain-lain nga testing area sang mga estudyante. Ang mga gikan sa luwas ng probinsya sang Iloilo kag Guimaras ang may kaugalingon nga testing areas. Hindi man good kay. Pero basta tuungin lang. Medyo okay nagawa, daw less tense nagawa compared sa isa ka exam. Ang gusto pong guro nga exam, kaya doon nagko-conflict about sa mga lesson, kaya doon mas naging madalom ang mga words nila nga, lalo na sa math. Sa main campus, gintunga sa aga kaghapon ng examinees. Yara sa masobra 7,000 na nakuha sang exam sa main campus, samtang masobra naman sa 10,000 ang nagkuha sa ibang pagid ng mga testing areas. Upo kay Hans Desierto, John Sala. Buana, Western Visayas. Nagsungka na sa kapulisan si Kenneth Paguntalan ang suspect sa pagpatay sa 52 anyos nga babae nga ginkilala kay alias Marivic nga nasapwan nga bangkay na kag wala pa sang pang-idalom nga panapton sa Miag-aw, Iloilo. Ginpangita sang kapulisan si Kenneth pagkatapos nga ini ang gintudlo sa mga saksi nga ulihi nga nakaupod sa biktima antes na sapwan ang bangkay. Sini nagpalagyo ini sa Metro Manila kag pinaagi sa iya mga ginikanan na haylo ini nga magpauli. Ginako sini nga ginpuga niya ang biktima apang sunod sa Miag-aw PNP wala ini nagtuad nga ginhimuslan ang biktima kag ginlampusan. Madumduman nga santo sa report na patay ang biktima tuga sa ang paglampos kag may patimaan nga ginhimuslan ini. Sila mismo nag-reach out sa aton nga ginpaabot nga ang willingness ag kagustuhan sining suspect paagi man sang bulig kag mga advice nila kay hindi man nila gusto konsentihon kag hindi man gusto nilang itago. Mga kapuso, lauman nga magapadayon ang puwerte nga init sang tiyempo sa halos bilog nga pungsod. Inibangod sa nagaluntad o kung nagapadayon nga luntad sang easterly sukon ang hangin halin sa dagat Pasipiko. Ang heat index posible nga maglabot sa 40 degrees Celsius sa basta manamo nga lugar. Base sa datos sang Metro Weather, bisan ba pa ang may tsansa sang ulan sa pinakabahin sang Western Visayas, subong man sa Aklan, Antique kag Negros provinces. Pwede man nga magulan sa ibang nga bahin sang pungsod tungod sang localized thunderstorms. Pamilya ni Corporal Reo Manero emosyonal nga ginsugata ang bangkay sini. Police Regional Office 6 liwat nga nagpahanumdum sa mga operatiba nga sundon ang protokol. Si John Sala nakatuto. Wala mapunggan ni Nanay Erlinda ang maghilibion sa mag-abot na sa ilabalay ang bangkay sang iya bata nga si Corporal Reo Manero kahapon sang aga. Si Corporal Manero ang pulis nga assigned sa Pototan Municipal Police Station nga napatay matapos gintiro sang sospek ang gitkilala kay Michael Solis. Nagapatigayon ini sa surveillance sa sospek sa tiyon sang insidente. Pangod sa insidente, gitpahanumduman ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Quanqui nga kinahanglan nga maghalong ang mga operatiba sa pagpatigayon sa mga kasubong sining operasyon. To be more careful in conducting this kind of operation at ang instruction natin dyan, hindi pwedeng isa lang, dapat body-body tayo. They will be supported by their companion. Dugang paniwangki, desisyon sang isa ka pulis kung paano siniipatigayon ng isa ka operasyon. Gani posible na wala lang na preparahan sang maayo ni Corporal Manero ang sitwasyon. Ang nakikita kasi natin dyan, baka pinasok niya dahil alam niya, kaya niya, kaya lang naunahan siya. Magadugay sang isa ka semana ang haya ni Corporal Manero sa balay sang pamilya sini sa barangay Misi, Lambunaw, Iloilo antes dalon sa banwa sang Haniway sa balay nila sang iya asawa. Upuan kay Hans Desierto, John Sala. Buana, Western Visayas.
Pila ka taxpayers nang hingagaw sa pag-file sa income tax return sa buong adlaw, April 15. Nagsumite sa ITR ang mga taxpayers sa talatapan sa Bureau of Internal Revenue District Office 74. Apang talulupang doon nga magamay lang ang nagpadulong sa BIR bugod may option ang mga taxpayer nga makabayad sa online platform. Tutob sa mga hindi makahingagaw sa deadline, igapatuman sa BIR ang 25% ka surcharge kag 12% nga interest sa ilang balayhan. Mapangatunan ni Doy nga matuod nga may kapareho sa itsura nga Mommy Catherine nga amo si Mommy 2 pero isa ka alien. Bangon magkakita na si Mommy 2 kag Daddy Carlos ni Doy. Ano wala mangin reaksyon niya, bantayan din na 8:50 p.m. sa Jimmy Pride pagkatapos ang Black Rider. Pause anay sa intense nga mga eksena kag time to relax anay para kay Joe Berry kag Bill Pratt. Samtong break sa taping sang Lilet Matya sa Sorny at Law, nag-TikTok anay ang duha. Bantayan ka 3:20 p.m. ang Lilet Matya sa Sorny at Law sa Afternoon Prime. Napahuway naman sa BC Live bilang kontrabida si Lizzie Lopez. Sa Instagram, makita nga nag-enjoy ni sa bakasyon sa Indonesia. Kaupo na gabiyan ni si Faith De Silva. Sa atong mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa atong mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Ako si Kim Stalina. Kapuso mag-isa kita kag ibalon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Jerry Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako komisyon kag mas masangkat nga pagserbisyo sa pungko.